Good morning mga katuto! Kumusta po ang ating araw? Kumusta po ang lahat-lahat? Ngayon po ay dako tayo kaagad-agad sa atin pong usapin, sa atin pong kwentuhang pambaranggayan dito po sa Ikaw at Barangay ni Barangay Secretary Imog. Wow! May ganon, okay. So mga katuto, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay may patungkol po sa solo parents. Ano po? So, ano ba itong solo parents? Siyempre, ito pong solo parents ay napakahalaga pong tungkulin, no? Isa pong grupo na kung saan ay kumakalinga, no? Kumakalinga sa mga kanilang anak, no? Na mag-isang kinakalinga, 'yon ang tama, no? Mag-isang kinakalinga ang kanilang mga anak, ang kanilang pamilya. Sabi nga po sa Republic Act number 11861, no? Ito po yung Republic Act o Expanded Solo Parents Welfare Act ay layuning mas pagtibayin ang mga karapatan ng mga solo parents. Palakasin ang mga benepisyo at pribilehiyo na kanilang natatanggap at tiyakin na sila ay makakatanggap ng sapat na social protection program mula sa pamahalaan. Maliban sa social protection program, nasa ilalim din ng batas na ito ang pagbibigay ng karagdagang tulong sa pamamagitan ng cash subsidy na nagmumula sa mga lokal na pamahalaan. Nakasaad dito na 1,000 kada buwan ang matatanggap ng solo parents kumikita lamang ng minimum wage o mas mababa pa at hindi benepisyaryo ng iba pang cash subsidy programs ng gobyerno. Ano po? So, sa ngayon po mga katuto, dito po sa pamahalaang lungsod ng Pasay, ay sa ngayon ay mayroon na silang cash subsidy na ibinibigay. Pangalawang quarter na po ngayon. Itong taon lamang po nangyari, no? Pangalawang quarter na nakatanggap yung mga kwalipikadong solo parents ng 1,000 cash subsidy. Ito po ay syempre pinaglalaanan ng lokal na pamahalaan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa pamahalaang lokal ng lungsod ng Pasay sa pangunguna ng ating mahal na Mayor Amy Calisorbiano at ng mga konsihal na siya pong nagkaisa na bigyan ng tulong pinansyal ang mga solo parents dahil hindi po kaila na isa din po akong solo parents, mga katoto. Okay po ba? So, sino po ba ang mga kwalipikado? At bago yan ay talakayin natin ano ang nilalaman nitong Republic Act 11861 o Solo Parent Welfare Act. Okay, dito po sa batas na ito ay mayroon pong mga napapaloob na mga benepisyo. Ano po ito? Maliban doon sa 1,000 cash subsidy ay mayroon din pong parental leave. Ito naman pong parental leave na ito ay kung halimbawang kayo po ay nagtatrabaho sa pribadong kumpanya, pwede nyo pong i-avail ang parental leave na ito. Isang diretsong 7 days o pautal-utal. Halimbawa, may sakit yung anak, hindi ka makapasok dahil siyempre ikaw yung mag-aalaga, pwede mong gamitin yan. Nang sa ganon, ay maalagaan mo yung iyong anak. Yun po ay may bayad. Babayaran po yan ng kumpanya. Siyempre, maliban po dyan ay binibigyan din ng karapatan ng pahintulot ang mga solo parents na magkaroon ng flexible work schedules. Excuse. Ano po ito? So, i-adjust yung oras mo. Kung halimbawang ang oras ng kumpanya, ang bukas ng start is 7 to 7, halimbawa, dahil ikaw ay na-assign sa 7 ng umaga, hindi ka
makapasok ng ganung oras dahil ikay maghahanda pa sa pagkain ng mga anak mo, kinakailangan mong makapasok ng alas 9. So, bibigyan ka ng pagkakataon, no, na i-adjust yung oras ng pasok mo. Pero syempre, yung 2 oras na hindi mo napuno, pupunuin mo. Mag-i-extend ka ng oras. Ganun po. So, flexible work schedules po ang tawag doon. Syempre, maliban doon sa 2 yan, ay meron ding livelihood assistance na po pwede hong ma-avail ng ating mga solo parents. Ito po ay siyempre makukuha po natin ito siyempre sa lokal na pamahalaan din. Ang lokal na pamahalaan ay may marami pong mga livelihood projects na po pwedeng i-avail, bibigyan ng priority ang ating mga solo parents. Ganon din ay meron din po silang livelihood assistance. Educational. Katatapos lang natin, Kabig, Kalbo. Oo. Educational assistance ang ibig ko sabihin. So, educational assistance, kung ikaw ay medyo bata-bata pa at interesado kang mag-aral, ay meron pong scholarship for solo parents at ganun din sa inyong mga anak. Kung hindi na po pwede yung magulang, yung solo parent na mag-aral, pwede naman po yung mga anak ng solo parents mag-avail ng educational assistance. Ganon din naman sa housing support. Kung may mga housing projects ang gobyerno o ang lungsod na kung saan iyong kinabibilangan, pwede ka rin ding mag-avail, ikaw ay ipaprioritize ng housing project. At yun nga, yung sinasabi natin kanina na monthly cash assistance na ibinibigay. Depende po, no? Itong cash subsidy ay depende po sa LGU. Kung may sapat na pondo, ay magbibigay. Check yun, kasi yun po ay nasa batas. Kung wala naman po, siyempre maghihintay yun. Paplanuhin pa ng lokal na pamahalaan kung paano at saan makakakuha. No? Kailan pa po in-implement itong batas na ito? Pero kailan lang po nagkaroon ng cash subsidy ang lungsod ng Pasay? Itong buwan lang nag-umpisa actually, no? Itong buwan lang nag-umpisa, buwan ng Agosto. Mantakin nyo, kung 2000 po yan nag-start, ilang years bago po nag-avail. Pero sa ibang lungsod ay matagal na po silang nagbibigay ng cash subsidy. Kasi nga, depende po yan doon sa budget na mayroon ang lokal na pamahalaan na iyong kinaaaniban. Okay? So, kung gusto nyo pong mag-avail ng mga ganito, kayo pong mga solo parents dyan, wag hong mag-atubili, pumunta po sa DSWD para po kayo ay matulungan. Wag ho nating suluhin ang problema. Kung mayroon namang mga ahensya ng gobyerno maaaring tumulong sa atin sa mga solo parents, magtanong po kayo sa DSWD na malapit po sa inyo. Matutulungan po kayo kung paano ho kayo mag-a-avail ng mga benepisyo, programa na ibinibigay sa mga solo parents. Okay po mga katuto, mga kabig. Kung mayroon po kayong katanungan na sa tingin po ninyo hindi ho natin na ipaliwanag, ay wag ho mahiyang mag-comment at paki-like at paki-share. Pwede rin pong mag-subscribe. Okay po ba? Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat.